Bloodbath, sabay-sabay natin panoorin si Attorney Rega. Habang ang buong mundo ay nakatutok sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, may mas malaking kaso na ngayon ang hinaharap ng International Criminal Court o ICC. Ang kaso ng sarili nitong survival. The United States Secretary of State Marco Rubio was unequivocal. Independence is our birthright. We will never let foreign bureaucrats take that away from us. This administration will not sit by as the ICC and its allies seek to threaten our people. Hindi ito simpleng political rhetoric. Ito ang opisyal na posisyon ng pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. At ang ibig sabihin niyan, sanctions, diplomatic pressure, visa restrictions, at paghikayat sa ibang bansa na muling pag-isipan ang kanilang membership sa Rome Statute. At mukhang nararamdaman na ito ng ICC. Hindi pangkaraniwan na ang mismong presidente ng ICC, Judge Tomoko Akane, ay lumabas upang humingi ng suporta sa Japan. Courts ordinarily speak through their decisions, not through diplomatic appeals. But when a court starts lobbying governments to keep supporting it, it tells you one thing: the institution knows it is under pressure. Ngayon, tanungin natin ang mas mahalagang legal question. Ano ba talaga ang nagpapalakas sa ICC? Hindi baril, hindi sundalo, hindi rin police powers. States. Kapag walang bansang gustong magpatupad ng arrest warrant, warrant na lang yan sa papel. Kapag walang gobyernong makikipagtulungan sa investigations, titigil ang ebidensya. Kapag lumiit ang pondo at dumarami ang umalis sa Rome Statute, the court may continue to exist legally, but its ability to function becomes progressively weaker. At ito ang dahilan kung bakit hindi nila basta-basta bibitawan ang kaso ni Rodrigo Duterte. Hindi lamang ito tungkol sa isang dating Pangulo ng Pilipinas. Duterte is arguably the highest profile accused currently in ICC custody. Ang kasong ito ay nagsisilbing patunay na kaya pa ring magpatupad ng jurisdiction ang ICC kahit laban sa isang dating head of state mula sa bansang umatras na sa Rome Statute. Kung mabibigo ang ICC sa kasong ito, habang lumalakas ang panawagan ng mga bansang questionin ang court, the consequences go beyond prosecution. It raises questions about the court's credibility, enforceability, and future relevance. Hindi pa bumabagsak ang ICC, pero malinaw na hindi na lang si Rodrigo Duterte ang ilitis. The ICC itself is now struggling to prove that it can still command the confidence and the cooperation of the entire international community. Another day, another regal POV.